Kapag hindi ka pa ng itlog, gagawin talaga kitang tinola. Ginaya ko ang ibang manok at eleganteng umupo. Biglang uminit ang buntot ko. Patay. Apoy ang initlag ko. Noong panahong iyon, hindi ko pa alam na ang matandang babaeng ito na araw-araw nagbabantang gagawin akong tinola, ay ibubuwis pala ang sarili niyang buhay para sa akin. Mas lalong hindi ko inaasahan. Nasa ikasyam kong muling pagkabuhay. Ang kulang ay hindi kailanman isang apoy. Ako ay isang phoenix mula sa ikasyam na langit. Kaya lang, ngayon ay isa na lang akong palamunin sa loob ng kulungan ng manok. Nabigo ang ikasyam na muling pagkabuhay ko. Nawalan ng kontrol ang banal na apoy. At nang mahulog ako, tumama ang ulo ko sa isang ordinaryong bato. Nawala ang lahat ng kapangyarihan ko. Nang imulat ko ulit ang mga mata ko, ako ay binuhat ng isang pares ng magaspang pero maiinit na kamay. Naku po, saan naman kaya nanggaling ang manok na batik-batik na ito sa gitna ng kawalan? Ang kisig naman niya. Nataranta ako agad. Hindi kaya. Huwag kang mag-imbento dyan. Isa akong phoenix. Pero ang narinig lang niya ay sunod-sunod at mahihinang putak. At ganoon na nga, si Aling Wang na namumulot ng panggatong sa paanan ng bundok ay hinawakan ako sa mga pakpak at binitbit pabalik sa kulungan ng manok. Mula ng araw na iyon, nagkaroon ako ng bagong pangalan na siguradong magpapatahimik sa lahat ng mga ninuno kong phoenix. Junjun. Sa ganoon kalaking bahay, mag-isa lang siya kasama ang isang bakuran na puno ng mga totoong manok. At ako ang pinaka-espesyal sa kanila. Halatang hindi ako tanggap ng mga orihinal na nakatira sa kulungan. Nanindig ang mga balahibo sa leeg ng lider nilang tandang. At naglakad palapit sa akin ng parang siga. Halatang gusto akong sindakin. Kahit pa nawala na ang lahat ng kapangyarihan ko. Pero nandoon pa rin ang nakakasindak na aura ko bilang isang sagradong halimaw. Isang malamig na tingin lang ang ibinigay ko sa kanya. Nadulas na agad ang mga paa niya. At blag, sumubsob ang mukha niya sa putik. Mula noon, ang posisyon ko sa kulungan ng mga manok ay pumapangalawa na lang kay Aling Wang na araw-araw nagpapakain sa amin. Pero mabilis na dumating ang problema. Hindi ko maisap mura ang mga ordinaryong patoka, yung mga butil ng mais at tira-tirang gulay na isinasaboy ni Aling Wang. Maamoy ko pa lang, nasusuka na ako. Nung unang mga araw, pilit ko pang tinitiis. Pero kinalaunan, kumukuti-kutitap na ang paningin ko sa sobrang gutom. Kaya palihim na lang akong pumupunta sa sulok, at tumutukan ng ilang damong may kaunting espiritual na enerhiya para lang dugtungan ang buhay ko. Yung ibang mga manok, araw-araw na lumulusog at kuminang ang mga balahibo.